Bago ko makasama naman si J-Twist noon, laging mortal na kalaban ko na yan, si Sparrow Crisis ng Malabon Tags 187. Ayun na, nagpunta namin sa Malabon, tapos usap. So yun, doon na nag-start yung Bakal na Buhawi. Yo, good day sa lahat mga tropa. Ako nga pala si Jeff, aka Pilapil ng Nabotas mula sa Tagline Records, Batang Nabotas at dating Bakal na Buhawi. Yo, kamusta sa inyo lahat? Chris, paano ka napasok sa mundo ng hip-hop? Naalala ko noon yung kaputukan nung Stupid Love. Di ko lang maalala, 2002. Kung di ako nagkakamali. Nangarap ako na kaya ko kayang gawin to. O kaya try ko kasi parang naiinganyo ako kasi daming mga tropa na taga-sipak, mga sumasali sa mga contest. Sabi ko, try ko kaya. Kaso walang naniniwala sa akin. Tapos wala eh. Halos parang kahit ako, pinanghinaan ng loob. Pero tuloy pa rin ako, testing ako sulat, gano'n. Marami akong naging kagrupo or grupo. Una yung mga taga sa amin, nung mga taga-Angeles sa 4. Napasama muna ako kala Barakuda. Sa Mayores. Pero hindi ako member noon. Kumbaga parang sama-sama lang ako kasi gusto kong makakuha ng mga idea. Tropa pa natin. Tapos gusto kong malaman kung paano technique ng paggawa ng ganito, paano yung ganito, yung ganon. Props pa rin kay Barakuda kasi saan niya galing yung Pilapil. Yun, tapos binigyan ko na lang ng kahulugan bawat letra. So, ayun. Pilapil, pinagsing lapis at papel stilong di nalalaos. Yun. Kasi dito sa Nabotas kasi uso yung nung time na nangangarap nagsisimula pa lang ako, uso yung palaliman eh. Palaliman ng, kunwari, ayun, simpleng pilapil kapag inintindi mo, medyo, siyempre, isa lang maaalala mo, mga buwid, di ba? Baka akala mo. So, ako naman, binigyan ko siya ng way or kahulugan para maging kumbaga, akma rin ako na taga Nabotas. Although, taga Nabotas naman talaga, tsaka tubong Nabotas. Paano mo naman nakilala si J-Twist? Si J-Twist, yun. So, naalala ko noon, mayroong parap contest dito sa Badyoga. Tapos, tumatambay ako nun sa Massive Rhyme, dito sa may Fishport. Tapos doon nakikita-kita kami ng ibang mga rapper na bago, luma. So, nagkita kami doon nila Jan, aka J-Twist. Tapos, may sinalihan kami rito sa Badyoga na Rapcon. Kasama ko si Concept, yung isa sa mga mabilis din mag-rap ng Massive Rhyme. Bali, kasi, dalawa lang kami noon. So, 3 verse yung kakantahin namin. Hindi kami magkasundo na, 8-8-4. Kasi ganun yung bilangan, di ba? Yung 8-8-4 tayo. Hindi, 8-8 lang. Tapos ganito, katina natin yung So, naisip namin na kailangan pa natin ng isa. Tapos, yun nga, sabi ni Concept sa akin, tol, ba't din natin isama si J-Twist, kontakin natin. Di sabi ko, oo, pwede yun kasi tropa din naman yun. So, ayun nga, tinawagan niya si J-Twist. Tapos, di naman kami napaya na pababain. On the spot, walang practice. Basta pag sinabi namin na 8 ko, 8 ka, dyan 8 ka. Tapos, ganito setup natin. Una ko, pangalawa ka, pangatlo ka. Ganun yung, kumbaga, bigayan ba. Tapos, ayun, mula nun, yung unang-unat huling salang namin na kaming 3 yung magkakasama, champion agad. Yun, so huli rin kami nagpalista kasi talagang humabol lang kami na wala naman sa plano eh. Kumbaga, manonood lang talaga. Lahat kami, manonood lang kami. Tapos nandun yung naka-stepin pa ako. Maraming mga nakapanood dito sa akin noon, kahit yung mga matatandang mga hip-hop, mga rapper, na kapag sumasalang kasi ako, minsan kahit naka-stepin lang ako, goods na eh. Basta mahalaga, mapag-perform ako. Doon talaga. Kahit si Master Maycosa, isa rin sa mga mga nakapag-judge sa akin ng mga panahong lumalaban ako ng contest na talagang t-shirt, short, tas literal na nakachinelas. Yun. Tas mula nun, nung mag-champion kami nila J-Twist dito sa may Badyoga, ayun na, nagtuloy-tuloy kami, 3 kami. Bali, Pilapil, Concept, tapos J-Twist. Hanggang sa naging magkadikit kami ni J-Twist. Yung time na yon, may isa sa aming nawala, yun niya, si Concept. So, naging 2 na lang kami. Nung time kasi na yun, talagang ang hirap ng buhay ko kasi talagang walang-wala yung zero balance na kailangan bago ako makasalang sa contest, magsasanla ako ng gamit. Yung kunwari, uso pa nun, silver eh. So, kung masasanla ako bracelet, kwintas, sing-sing. So, para makasali ko ng Rapcon, yun yung naging way ko. Tapos, tutubusin ko kung mananalo. Pero pag talo, syempre, tutubuan mo yun kasi
Hindi mo natupad yung, yung pangako mo. So, yun. Laban kami ng laban nila J-Twist nun. Tsaka, bago ko makasama naman si J-Twist nun, laging mortal na kalaban ko na yan, si, Sparrow Crisis ng Malabon Tags 187. So, ayun, doon nagsimula yun. Hanggang sa kaming dalawa ni J-Twist, naging magkagrupo nun. Tapos, nakakalaban na namin yung mga kagrupo niya sa Malabon Tags. Paano naman nag-start yung yung pagsali niyo sa Showtime bilang Bakal na Buhawi? Ayun, pagtapos ng mga siguro 3 sa huling laban namin ni J-Twist na contest or mga ilang laban pa. So bago yon, nag-chat sa akin si J-Twist na, "Tol, sama ka sa akin kasi nagpapatawag si Kuya ng meeting." So binabati ko rin si Kapitan Labadon. Yun, hanggang sa sumama ako kay J-Twist kasi meeting daw eh. Hindi pa namin alam kung para saan yun. Pero sinabi niya na magandang break to kung sakasakaling makapasok tayo. Pagdating namin doon sa venue, nagkita-kita muna kami nun sa sa tindahan ni Boss Chab, yung sa I Love Haslin. Yun, so nung nabuo kami nung time na yun, lipat kami ng venue. Ayun na, nagpunta namin sa Malabon, tapos usap. So yun, doon na nag-start yung Bakal na Buhawi, na magkakasama kami, napasama ako sa kanila. So yun, sumalang kami, bumuo kami ng mga materyales namin, kasama rin namin doon sila, yung iba sa Chakra. Yun, tapos, Seman the Great, yun, isa pa yun. So, tas kami rito nila Kevin. Dalawa kaming taga Nabotas dito eh. Ako at si Kevin Euclid ng A41. So, yun. Kumusta naman naging experience nun, guys? Experience, sabihin na lang natin na iba kasi kapag nasa telebisyon eh. Sobrang hindi mo ini-expect. Pero yung gana pang binibigay namin, mas higit. Kasi syempre maraming nang nanonood sa'yo. Hindi naman na yan yung katulad nung sa street lang. Yung isang barangay yung manonood sa'yo or may mga dayo. Dito kasi iba eh. Ultimo sa ibang bansa, mapapanood ka sa ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Nationwide talaga or worldwide, ganun. So, unang laban, panalo. Yun, awa ng Diyos, panalo. Tapos, ayun na. Nakarating kami ng weekly finals hanggang sa monthly. Kaso nalaglag kami sa monthly. Pero goods pa rin kasi tinawagan kami sa wild card. Tapos sumalang uli kami. Yun nga lang, natalo rin kami. Pero hindi na kasi yun yung iniisip namin eh. Yung makapag-perform ka lang ng maayos, na maibigay mo yung hinihingi sa'yo ng tao na talagang walang kapalit yung, yung galak na naramdaman namin yun. Tapos ayun na, ang sobrang sarap pa nung pakiramdam na yun kasi after nung mga laban namin or yung unang laban namin, ang dami ko lalong nakilala na sobrang sarap nung gantong pakiramdam. Marami kang makikilala. So doon, unang laban namin na nanalo kami, inom kami sa QC. Tapos sumunod yung nagpunta na kami kila Boss Gab, yun sa Pretil. Doon ko na nakilala yung karamihan sa mga 187 na talagang naging kasangga rin kadikit. Pero hindi ka naging miyembro ng 187? Hindi. Dapat. So, hindi kasi hindi naman talaga ako naging member. Although, nakasama ko yung ibang mga 187. Pwede or dapat na magiging kasama ako ron. Kasi inaaya na rin ako nung ibang mga tropa na, ba't pa tayo maghihiwa-hiwalay? Di, sama ka na sa amin dito. Medyo may komplikado pa kasi alam naman nung ibang mga 187 yun, sila Charlie, na kay Kenneth pa ako nun eh. So, kaya hindi ako makasagot na, sige, sama ako sa inyo. Na pwede naman din. Kaya lang, syempre, yung sa puso ko, umiiral pa rin yung pagiging magkaibigan eh. Although kaibigan ko na rin sila. Kumbaga parang walang pinagkaiba sa, tara, dito lang sa amin. Hindi, magkakasama naman na tayo, magkakaibigan naman tayo, magkakalala na tayo. Kumbaga, mas pinili ko pa rin na mamagitan. Kasi yung time na yun, may pukulan pa kami ng ng mga distrakan. Yung magkabila, di ba? Pero ngayon, okay naman na yun mula sa dalawang pangkat. Goods na. History na lang. History na lang na masasabi natin na dumating yung time na nakasama ko si Ganto, dumating yung time na nakilala ko sila na dating Siyempre, ayun yung kung napanood nyo yung sa interview ni Maki 6, yun, maaalala nyo yung tinutukoy kong dalawang pangkat na yan.
konektado. Ako konektado. After nung race, anong nangyari? Huminto ka na ba sa pagsulat ng kanta o tuloy-tuloy pa rin ngayon? Hindi ko masabing huminto, hindi ko rin masabing tuloy-tuloy. Pero kasi hindi naman tayo pabata eh. So iniisip natin, lalo nun, mula nung mag-asawa ako, focus na lang muna ako sa trabaho kasi may mga bagay na nangyaring hindi inaasahan. Pero tuloy pa rin ang buhay. Naging inspirasyon natin yung mga pinagdaanan natin. Hindi ako tumigil. Sumusulat pa rin naman kung may mga tropang nagyayaya, may mga collab na kailangan nandun ako. Ganun pa rin naman. Kumbaga, konektado pa rin sila pag kinat nila ako na, Tol, baka pwede ka namin makasama sa ganito. Tol, baka pwede kang lapagan dyan. O. Sige, kung may oras tayo, ganun naman tayo. Walang nagbago. Yun lang, medyo naging disiplinado lang tayo kasi lumalapag pa rin naman tayo sa mga event. Kaya lang, yun nga, syempre, halos napipili mo na lang. Kasi hindi na tayo pwedeng lumapag sa, sabihin na natin na lalapag agad tayo. Unang-una, doon ko naisip yung gastos to eh, na dati ko naman ginagawa. Tapos minsan, syempre, darating tayo sa point na, Tol, pasensya muna kasi may ginagawa ako sa bahay, ganito, ganun. Pero suporta pa rin tayo. Alam naman ng pangkalahatan yun na di man ako makapunta, di man ako makalapag, or makapunta man makalapag tayo. Yung suporta natin para sa mga kaibigan natin, nandun pa rin yun. Sa mga nagpatuloy ng mga tropa, maraming salamat kasi isa kayo sa mga nagpapaalala sa akin na minsan na nakasama ko kayo, dumating kayo sa sirkulo ko, nagpatuloy mula noon hanggang ngayon. Kahit nabibihira tayo mag-aasama, bihira tayo magkita-kita. Pero lagi niyong tatandaan, kaibigan ko pa rin kayo. Ultimo yung mga kumpare na nasa taas na, pag nagkikita kami, yung talagang, uy, ito si Pilapil, tropa ko to. Yun, sobrang salamat kasi di pa rin kayo nakakalimot sa sobrang dami yung umangat na, pero andyan pa rin kayo, kinikilala niyo. Sobrang salamat. Doon pa lang panalo na ako.